Blessed evening mga kapatid. Anong pag-usapan natin ngayon is all about malasakit. Kung sabihin siguro natin malasakit, ang mga naranasan po nagkasakit at na-hospital, Pastor, sugo yung malasakit center na yan. Pero hindi po yung malasakit center ang pag-usapan natin. Pero I salute that malasakit na ginawa po dahil sa mga na-hospital, ang laking tulong po. Gaya po ng isang bata na nadisgrasya sa church, yung namatay po ay almost 19,000 and almost 4 hours lang kami sinagot ng malasakit. So, God bless po sa malasakit na yan dahil maraming natutulungan ng mga Pilipino, mga kapatid. Pero hindi yun yung gusto kong ituro sa gabi na to. Ang ituturo ko sa gabi na to, may isang Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Kapag nabibigatan ka, dami mong mga problema at wala kang malapitan, ng mga tao ay nilalapitan mo parang walang tulong or iniisip mo, hindi sila nagmamalasakit sa iyo kahit na napakadami mo ng kwento, parang hindi mo ramdam na nagmamalasakit sa sayo. Tumakbo ka kay Jesus dahil nagmamalasakit sa sayo. Bakit po kapatid? Basahin po natin 1 Peter chapter 5 verse 7. Dinan po natin. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. So ang Diyos po ay nagmamalasakit sa atin. Ang kailangan mo lang kapag may mga mabibigat kang problema, hindi mabigat na problema, maliit na problema, malaki na problema, hinihintay ka lang ng Diyos na lumapit sa Kanya. Kaya kapatid, huwag ka lang lumapit sa Kanya kung meron ka ng napakalaking problema, yung hindi mo na kayang buhatin, tsaka ka lang lumapit sa Kanya. Yung hindi mo na kayang solusyonan, tsaka ka lang lalapit sa Kanya. Kapatid, ang Diyos po'y laging nakikinig sa atin. Ang kailangan mo lang, laging lumapit sa Kanya at bigyan mo ng quality time yung pakikipag-usap mo sa Kanya. Kaya po yung pinag-aralan natin ngayon sa 1 Peter chapter 5 verse 7, siya po ay nagmamalasakit sa atin. Ang sabi niya dito, ipagkatiwala. Ibig sabihin kung ipagkatiwala, maliit man or malaki man or nasa medium man, ipagkatiwala mo sa Diyos yan. Dahil naniniwala ko, lahat ng binubuhat natin, kapag matagal mong binubuhat yan, hindi mo binibigay sa Diyos, mapapagod ka. Kaya kapatid, maliit o malaki, ibigay natin sa Diyos. Ipagkatiwala mo. Dahil alam mo po kapatid, walang mahirap sa Diyos. Jeremiah 32 verse 27, ako ang Diyos ng lahat. Ang sabi niya, walang mahirap sa akin. Matthew 19 verse 25, anong sabi niya po doon? Nothing impossible to me. Ang Diyos po, walang mahirap at walang imposible sa Kanya. Ang kailangan mo lang, laging lumapit sa Kanya. Ang mahirap po kasi sa isang Kristiyano or sa isang tao po mga kapatid, tsaka lang siya lalapit pag hindi niya kaya. Hindi yung ganun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, kinukwento mo every moment sa buhay mo. Hindi yung tsaka ka lang magkwento, tsaka ka lang hihingi ng tulong pag hindi mo na kaya. Hindi po ganun kapatid. Kaya po sa gabi na to, God remind us, maliit o malaki or wala ka mang problema, kinakausap mo pa rin ng Diyos. Ipinagkakatiwala mo pa rin ng Diyos sa lahat ng mga lakad mo, yung mga problema mo at yung mga bigatin na daladala mo. Dahil kapatid, siya po ay nagmamalasakit sa iyo. So blessed evening kapatid, nawa may napulot tayong aral. Hindi lang yung malasakit center ang may malasakit sa iyo. Higit sa lahat, nagmamalasakit ang Diyos na naglikha sa iyo. Mahal ka ng Diyos kapatid. To God be the glory and God bless us all. See you next vlog.